I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. May 2, 2026. But anyway, although mayroon tayong na-upload yung salin ng Pangulo, itong mga last year yata yun, last year no. So ito uulitin natin. Ito courtesy po ng GMA7 para malaman po natin at para ma-inform din ng taong bayan na ang Pangulo ay hindi po magnanakaw. Okay? Ngayon sa mga anti-Marcos, kung gusto nyo, di mag-research kayo para may alam kayo. Hindi yung magbibintang lang sa Pangulo. So dahil dito mga kababayan, ito po ang sabi ng GMA. Basahin po lang natin. Ano? Shoutout sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Eto na. Sabi dito mga kababayan, salin at inulat na ari-arian ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 5 days ago, no? Pero kailangan ko i-update ito. Batay sa mga ulat na lumalabas sa GMA News, ABS-CBN News at iba pang media. Ayon sa mga kopya ng Statement of Assets, Liabilities, and Network o SALN, inuugnay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., lumitaw ang paglago ng idineklarang yaman nila ng mag-asawa, si First Lady Liza Araneta Marcos mula sa mahigit 79 milyon noong 2005, umano ito sa halos 1.3 bilyon agay hanggang 1.375 bilyon na pagsapit ng Disyembre 31, 2024. Isang pagtaas na mahigit 1,600% sa loob ng halos dalawang dekada. 24B and 6, no? So malinaw na malinaw dito mga kababayan, ano? Ang pagtaas na ito ay mahigit 1,600% sa loob ng halos dalawang dekada. Oh, see? Halos dalawang dekada po. So malinaw na malinaw ang Pangulo hindi magnanakaw. Tuloy natin ang pagbabasa. Ito para ma-inform ang sambayan ng Pilipino na ang Pangulo ay malinis, hindi po kawatan or hindi nangurap. Okay? Ang nasabing paglago ay iniulat ng GMA News matapos mailabas sa publiko ang salin ng Pangulo, ayon din sa ABS-CBN News. Dati nang sinabi ng Malacanang nang handang ilabas ni Marcos Jr. ang kanyang salin sa tamang autoridad sa gitna ng mga panawagan para sa transparency. Ayan ito, kaya talagang nilabas ang salin nito ni Pangulong Marcos Jr. dahil po kagagawan itong mga dialysis na ito. Di ba? Ngayon, nung ilabas na ito, yung salin na ito, kasi guys, may video ako dyan 2005 yun. At 2025 pala. Natamimi sila kaya? Di ba? Natamimi sila Kasi totoo. Ang salin ng Pangulo, makikita nyo talaga na hindi talaga nangurap ang Pangulo. Di ba? Paano nyo nasabi nangurap ang Pangulo? Hindi naman every year, hindi naman every election tumatakbo yan. At saka isa pa, alam natin, mga Marcos, mayayaman po yan. Hindi pa naging presidente ang dating Pangulong Marcos Sr. Alam ng publiko, pero pinipilit din ng kalaban na nangurap daw, kaya mayroon silang ill-gotten wealth. Di ba? Sabi po dito, pero guys walang katotohanan ng ill-gotten wealth. Sadyang masipag din ang dating Pangulong Marcos Sr. na maghanap buhay. Tungkol sa appraisal ng ari-arian noong November 20, 2025, nilinaw ng palasyo na kinuhang tagapagtaya si Cuervo Appraisers Incorporation upang magbigay ng professional appraisal sa mga ari-arian ng Pangulo para sa kanyang salin. Ayon kay Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro, layunin nitong maipakita ang updates value ng mga property para sa mas malinaw at transparent na deklarasyon. Anya, malagang makita ng tambayan kung magkano na ang kasalukuyang halaga ng mga ari-arian matagal nang na-acquire. Ayan see? Tama naman yun. Dapat lang naman ilabas ang salin ng isang Pangulo. Ganon din ng Vice Presidente. Kaso lang ayaw, umiiwas naman.
Pero si PBBM, walang ano yan, walang atubili na magbigay ng kanyang salin. Ayan, oh. Sinabi niya noon yan. Willing siya ilabas ang salin niya sa publiko. Nangyari kaya? Kaya nga mayroon tayong video eh. Last 25, 1 year ago. Naks naman. Ano ang salin? Ang salin ay dokumento itinakda ng batas para sa lahat ng opisyal at empleyado ng gobyerno. Dito idiniklara ang mga ari-arian, pananagutan, network, kasama ang mga interes sa negosyo at koneksyon. Pinansyal ginagamit ito bilang mekanismo para sa transparency at para maiwasan ang katiwalaan sa pamahalaan. Tama nga naman yun, mga kababayan. O, di ba? Malinaw dito, ang Pangulo malinis ang kanyang pagkatao. Ay ang makita nyo dito, mga kababayan, mga kumpanyang inuugnay sa pamilya. Ayon sa mga ulat, batay sa mga ulat na kumakalat, ang mga ari-arian at kita ni Pangulong Marcos Jr. ay nagmumula umano sa iba't ibang pinagkukunan. Kabilang ang mga lupain, negosyo at pamumuhunan. Kabilang sa mga kumpanyang madalas inuugnay sa pamilya Marcos ang Romulus Land Corporation, Visita Estate Corporation, Palos Verdes Corporation, 6D Investment Corporation, 7D Investment Corporation, 8D Investment Corporation, 9D Investment Corporation, 10D and Investment Corporation. OMGs. Di ba? Kung wala ka naman tinatago, bakit kailangan mo itatago? Di ihayag mo tulad sa ginawa ni Pangulong Marcos Jr. Di ba? Wag ka na magtatago, harapin mo tulad ni Sara Duterte, hindi siya humarap, hindi sa sa mga isyu laban sa kanya. Although mayroon siyang pinakita na salin, nako, hindi, para sa akin hindi ako naniniwala doon. Ayon sa parehong mga ulat, kinagamit umano ang mga kumpanya ito para sa real estate, agrikultura at iba pang pamumuhunan. Ang kita raw ng pamilya ay nagmumula sa mga ito, pati na rin sa mga posisyon na hinawakan nila sa gobyerno. Okay. Gusto sa kampanya 2022, noong 2022 presidential election, nagdeklara ang Partido Federal ng Pilipinas ni Marcos Jr. ang 272 million gastos sa kanyang gastos sa kampanya. Ang halagang ito ay mas mababa sa 337 million na maximum na pinapayagan ng batas para sa isang presidential candidate na may national political party. Ayun. Paglilinaw mula sa mga ulat, inuulat ng Inquirer na umaabot sa 1.375 million ang price net worth ni Marcos Jr. noong 2024. Sa parehong taon, inuulat naman ng 85.5 million ang net ni worth Vice President Sara Duterte. Di ba guys, panay travel niya. At mahalang bayad nila sa abogado. Saan kaya sila kumukuha ng pera? But anyway, paalala ang mga detalye tungkol sa salin, paglago ng yaman at mga kumpanyang nabanggit ay batay sa mga ulat ng GMA News, ABS-CBN News, Inquirer at pahayag ng palasyo noong November 2025. Ang salin na ay pampublikong dokumento. Ngunit ang interpretasyon sa mga numero at ang eksaktong kaugnay ng mga kumpanya sa pamilya Marcos ay dapat kumpirmahin ng batas sa opisyal na record ng Ombudsman, BIR at ang SEC. Sa ilalim ng batas, lahat ng opisyal ay presume na sumusunod sa proseso ng disclosure. Ayan, hanggat walang pinal na hatol mula sa korte. Salin na inuulat ari-arian ni Pangulong Marcos Jr. Batay sa mga ulat na lumalabas sa GMA News, ABS-CBN News at iba pang social media. Ayon sa mga kopya, statement of Basic Liabilities and Network sa OSALN na inuugnay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. lumitaw ang paglago ng idineklara ang yaman nila ng mag-asawa si First Lady Lisa Marcos. Ayan, mula sa mahigit 79 million noong 25, ayan, umabot umano ito sa halos 1.3 billion hanggang 1.375 billion pagsapit ng December 21, 2024, isang pagtaas na mahigit na 1,600
dekada sa loob ng halos 2 dekada. Agay 24B and 6. O, susi guys. Ang nasabing paglago ay iniulat ng GMA News matapos mailabas sa publiko ang salain ng Pangulang ayon din sa ABS-CBN News. Dati nang sinabi ng Malacanang handang ilabas ni Marcos Jr. ang kanyang salain sa tamang autoridad sa gitna ng mga panawagan para sa transparency. O, di ba guys? Clear na po yan. Tungkol sa appraisal ng ari-ariano noong November 20, 2025, nilinaw ng Palasyo kinakuhang tagapagtaya si Cuevo Appraiser Incorporation upang magbigay ng professional appraisal sa mga ari-arian ng Pangulo para sa kanyang salain. Ayon kay Presidential Communication Office, Undersecretary Claire Castro, layunin nito na ipakita ang update value ng mga property para sa mas malinaw at transparent na dineklarasyon. Anya, mahalagang makita ang taong bayan kung magkano, mahalagang makita ng taong bayan kung magkano na ang kasalukuyang talagang ng mga ari-arian na matagal nang na-acquire. Oh, you see guys, sabi sa inyo huwag palagay nyo. Ayan See? 205, 79.29 million, 207, 120.48 million, 2008, 179.98 million, 2009, 315.5 million, 2010, 311.5 million. Medyo bumaba konti. 2012, yan, 437.24 million, 2014, 509.75 million. 533, 2015, yan, 533.49 million. Agay. Ganun dapat, diba? 2014, 2012, 437 and 24 million. 2014, okay, 509.75 million. Okay. 2015, 533,049 million. Agay. O, diba? 2015, 533.49 million. 2016, 619.4 million. 2022, ayan, 908.8 millions. Diba 2024, 1.375 million. O diba guys, yan po ang sinabi ng GMA News. So yun mga kababayan, aking pinaka-latest updates. Thank you guys for watching. Bye 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 and Babus Girl Bless Philippines. Bye everyone.